Ikaw ang sarado utak, Rading. Ano bang ayaw mo sa reclamation? Samantalang pabor sa lahat yun. Dahil magbubukas yun ng mga oportunidad sa trabaho. Na ang kapalit, ang malawakang demolisyon dito sa pangisdaan. Handog ng DZRH ang dulang sa kanyang panahon. May malaking kahulugan nga ba ang buhay? At namumuhay nga ba tayo alinsulod sa tunay na kahulugan nito? Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Rading sa ating dunang sa kanyang panahon. Rading! Rading! Ay! Ikaw pala, friend. Dahil sa gawin rito at nag-aayos ako ng mga lambat ko. Rading, nabalitaan mo na ba yung gagawin ditong reklamasyon sa pangisdaan? Eto, nakasaad dito sa pinamimigay ng mga papel ni Berto. Eto. Pumapil na naman pala yung Berto na yan sa reclamation. Walang malasakit sa mga kapwa niya mangingisda. Kapag nakita ko yung taong yan, bibigwasan ko talaga yan. Ang problema nga, ayon dito sa nakasaad pa rin sa papel, binibigyan lang tayo ng isang buwang taning para umalis sa lugar na ito. Pagkaraan daw ng taning na yon, sa ayaw at sa gusto natin, gigibay na nilang palaisdaan natin. Bakit ba yung hanap buhay natin mahihirap? Ang pinagdidiskitahan nilang sirain. Pinipilit nilang tabunan ng dagat dahil lang sa land reclamation projects nila. Wala na ba sila maisip na proyekto? At pati dagat na nananahimik, pepermisyuin nila? Kapag natuloy ang reklamasyon, Dolor, saan naman kaya nila tayo itatapon? Sa halip na nakakapangisda yung asawa natin pagtitinda rin tayo ng maayos dito sa palengke, paano yan? Kaya nga nalulungkot ako habang papalapit ang taning na ibinigay nila sa atin. Isipin mo ang tagal-tagal na natin magkakapitbahay sa lugar na ito. Pagkatapos magkakahiwa-hiwalay tayo dahil lamang sa reclamation. Kung minsan nga nakapaghihinanakit din yung sinasabi nilang pag-unlad Ay tayo mahihirap yung naapekto na kung ano-anong proyekto. Kung alam lamang nila na libo-libong mangingisda kasama na ang mga pamilya ng mga ito, ang aalisan nila ng kabuhayan dahil sa pagpapatuloy ng kanilang mga proyektong pangrelokasyon. Ay, mukhang galing mo umilang, ha? Rading, tika, ano ba? Ano ka? Bakit ba galit na galit ka sa akin? Wala naman ako ginagawang masama sa iyo. Yung kawalan mo ng malasakit sa aming mga kasama mo sa pangisdaan, yun ang ikinabibwisit ko. Kaya babasagin ko yung pagmumukha ko. Teka. Maliksi ka, ha? Parte lang naman ako ng pamimigay ng proyekto para sa relokasyon. Karapatan ko yun dahil gusto kong kumita ng pera. At sabihin mo makasarili ka. Sa halip na paglubagin mo mga loob namin, gumagawa ka pa ng paraan para umalis kami agad dito. Ikaw ang saradong utak, Rading. Ano bang ayaw mo sa reclamation? Samantalang pabor sa lahat yun. Dahil magbubukas yun ng mga oportunidad sa trabaho. Na ang kapalit, ang malawakang demolisyon dito sa pangisdaan. Ganon? Ha? Ganon ba, Berto? Kapag tinabunan ng ilang bahagi ng dagat, makagagawa ng mga artipisyal na isla na magpapalawak sa mga teritoryo ng mga syudad. Lilikha yun ng mga oportunidad para sa komersyal na pag-unlad at makapagbibigay ng mga trabaho. Bakit ba hirap na hirap kang intindihin yun, Rading? Hayop ka, ilang. Dahil para sa kapakanan ng nakararami iniisip ko.
Hindi katulad mo, na puro perang pinairal sa buhay. Ayun ka! Tardo ka, ha? Roding, kapag hindi ka pa tumigil, papatulan na kita! O, hindi mabuti! Sige, suntukan tayo! Ayun ka! Sa kanya na ang gamit nyo! Sige na! Sumakay na kayo! Sumakay na kayo ng mga aircon dito sa truck! Baka po kasi bigla ito Tabi. umalis, may iwan po kayo! Tara na! Mahirap nang maiwan tayo ng truck. Maiwalay tayo sa mga pamilya natin. Lalo na, hindi naman natin alam kung saan tayo dadalhin. Nararamdaman mo ba nararamdaman ko, Efren? Para tayong mga basurang hahakutin. Pagkatapos, basta na lang itatambak kung saan. Wala naman tayong magagawa kundi tanggapin ang ipinangako nilang rehabilitasyon at pabahay. Kahit paano, may babagsakan pa rin tayo. Hanggang sa huli, hindi pa rin nila pinakikinggan ang mga boses natin. Ang mga hinaing natin na pilit lamang tayong namumuhay sa gitna ng matinding kahirapan. Tay! Oh. Alis na po ang truck! Maandar na truck. Rading, tara na! Sumakay na tayo! Ay, nako. Nakapanlulo mo naman talaga yung pagkakabagsak natin dito sa lugar na ito, Dolor. Para tayong nasa disyerto. Dinala ba tayo dito? Para dito na rin mamatay? Alam mo, Belen, ang isang pinagpapasalamat ko sa pagkakadala sa atin sa lugar na ito, magkadikit lang yung mga unit na ibinigay sa atin. Ibig sabihin, magkakatulungan pa rin tayo. Gayon nung nasa pangisdahan tayo. At isa pa, yun na hintong pag-aaral ni Amor dahil lang sa wala sa panahong pagkaka-relocate sa atin. Pati edukasyon ng anak ko naapektuhan. Ang mabuti pa, tara, maglakad-lakad tayo sa paligid para malaman natin kung paano tayo mabubuhay sa lugar na ito. Aba, imposible namang walang mga eskwelahan at ospital na malapit dito. At saka ang isa pa natin dapat hanapin, yung palengke. Dahil doon tayo makakakita ng hanap buhay. Kaninang madaling araw ko pa naririnig yung ingay sa may likod bahay. Parang may nagbubungkal ng lupa. Tiyak, hindi naman si Belin dahil maaga ko sila nakitang umalis ni Dolor para maganap daw ng pagkakakitaan sa palengke. Pero imposible din si Amor. Mabuti pa. Tingnan ko na lang kung sino yung may gawa ng ingay na naririnig ko. Tay! Itay! Amor? Ikaw ang... Tay! Nakita ko po kasi itong mga supot ng mga binhi ng sili, okra at saluyot sa isang bakanting unit. Dito rin po sa hilera ng unit natin. Siguro, hindi interesado yung dating nakatira doon. Kaya basta itinapo na lang itong mga binhi. Mahirap ang magbungkal ng lupa. Mabuti pa ako nang gagawa nun para sa mga hilerang pagtataniman mo. Salamat po, Tay. Basta susundin ko lang po yung mga paraan ng pagtatanim na nakasulat dito sa likod ng mga supot. Sige anak, baka bago magtangali, naigawa na kita ng mga hilerang pagtataniman mo ng mga binhing niya. Ay, salamat po. Tay, pwede pong dagdagan nyo ng 2 pang hilera para pagtataniman ko naman po ng talbos ng kamote at kangkong. Mabilis po kasing tumubo ang mga yun eh. Sige, walang problema. Tsaka nga po pala, magre-request po kung igawa nyo na ako ng isang maliit na kulungan muna. Anuhin mo naman ang kulungan. Ano ilalagay mo dun? Magpapabili
Magpapabili po ako kay inay ng mga leghorn chicken sa palengke. Madali po kasing mangitlog ang mga yun eh. Kaya pararamihin ko po para mangitlog din ng marami. Kaya pagawa na rin po ako ng kulungan, no? Para sa mga leghorn na alagaan ko, ha, Tay? Laguna ng mga bunga ng mga tanim ni Amor, no, Bili? Oo. Abay, sobra-sobra pa sa idinideliver natin sa mga suki nating may pwesto sa palengke. Malamig kasi yung mga kamay niya sa pagpapatubo ng halaman, Dolor. Kaya yung ultimong mga gulay na mahirap patubuin, aba, ay napabunga niya. Oo nga. Ba, isipin mo, ha? Nagsimula lang sa mga binhing napulot niya. Pero ngayon, sari-sari na yung mga pananim niya. Nakatulong din ng malaki ang kaalamang natutuhan niya sa gardening nung junior high school. Kaya nga sa pagtungtong niya ng senior high, organic agriculture raw ang kukunin niyang program. Dahil gusto niyang maging agriculturist balang araw. Ano, Roding? Napuno mo na bang lahat ng itlog ang mga tray na i-deliver natin sa mga suki natin tindahan? Oo. Kumpleto na lahat ng mga tray, Efren. Kaya sakay mo na mga tray dyan sa tricycle mo. Ay, siya nga pala. May natuklasan akong isang mini grocery sa dulo nitong settlement area. Inalo ko ng itlog ng may-ari. Abay, umorder ka agad ng 30 tray. Eh, sakto. Napakaraming mangitlog ngayon ng mga leghorn ni Amor. Madadagdagan ng kita natin, Efren. Oo nga. Siguro naman ngayon, sa maayos na buhay na nararanasan natin dito sa resettlement area, wala nang sama ng loob mo sa nangyaring reklamasyon? Ay, nagpapasalamat ako sa Diyos. Efren, hindi niya tayo pinabayaan. Sa pamamagitan ni Amor, ipinakita niya sa ating may maganda ring anyo ang buhay rito. Ang mga kakayahan ng anak ko ang naging daan para maging produktibo ang pamumuhay natin dito. Kaya alam mo, kahit sa pinakamabibigat namang sandali sa ating mga buhay, huwag tayong bibitiw, Rading. Buhay ang ating Diyos at lagi tayong pinagpapala ng kanyang mga kamay. Tama ka, Efren. At nararapat lang natugon sa mga biyaya ng nasa itaas ang mga paraan ng ating pamumuhay. Dahil sa kanya pa rin nagmumula ang kabutihan. Dumarating ang mga pagpapala sa mga taong nagsisikap at hindi lumilihis sa pananampalataya. Dahil mula sa pinakamagagandang pagpapala, ang mga ito ang pinagmumula ng lakas para sa mga araw ng kapaguran at mga oras ng kapighatian. Sa kanyang panahon. Mga nagsigala, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, at Susan Robles. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Iniisip mo bang baka may masamang mangyari sa atin? Kinakabahan lang ako. Peter, pakiramdaman mong barko. Oo nga, Ramon. Ano nangyayari? Ang barko, parang lulubog.
Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Hindi biro ang malayo sa pamilya, mabigyan lamang sila ng maginhawang buhay. Kaya naman ito'y dapat pahalagahan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Ramon sa ating dunang sa kanyang panahon. Ramon, malapit nang dumaong tong barko natin. Nagyayaya na mag-happy-happy mga kasama natin. Marami doon magagandang babae ang sasalubong sa barko natin. May video call kami ng pamilya ko mamaya, Peter eh. Huh? Hindi ako makakasama. At saka, alam naman ng mga kasama natin na wala akong hilig sa ganung paglilibang. Ako nga rin eh. Hindi rin sasama sa kanila. Ayokong matulad sa ibang seaman na nawasak ang pamilya dahil sa pambababae nila. Tama ka. Kaya tuloy ang iba. Ang tawag sa mga gaya nating seaman luloko. Ayoko nga mabansagan ng ganun. Mas gusto kong iukol sa pamilya ko ang aking kita. Sinisinop naman yun ni Lourdes ko eh. Buti pa nga kayo may ipon. Si Lota hindi makaipon. Bakit naman? Paano? Puro layaw ang inaatupag eh, pati ng mga anak namin. Dapat sabihan mo na mali yun. Hinahayaan ko na lang para maging masaya naman sila. Kahit malayo ako sa kanila. Total, malaki naman ang kita natin dito eh. Ay, naku, makapaglakad nga muna para ma-relax naman ako. Napagod ako sa pag-aayos ng mga binebenta naming damit sa online eh. Ay, si Lota yun na sa labas ng bahay nila. Lapitan ko nga at makumusta. Lota! Uy, bihis na bihis ka! Lourdes! Ikaw pala. Mamamasyal kami ng mga anak ko eh. Hinihintay ko nga sila. Ang tagal magsipagbihis. Ibibili ko tuloy ng mga gamit sina Arnel, Boyet at saka ni Nika. Kailangan kasi yun sa bago nilang school. Bakit? Inalis mo na sila sa public school? Oo. Mas maganda kasi sa private. Mas malinis ang mga pasilidad at mas matututo pa mga anak ko. Dahil konti lang mga estudyante doon. Pero ang mahal ng bayad sa private school ah. Ay oo, mahal talaga. Tapos, 3 pa silang inilipat ko. Pero hindi bale. Kaya naman namin eh. Dahil malaki ang sweldo ni Peter. Basta ang importante, masaya kami at mas matututo ang mga anak ko. Uy, hindi naman lahat ng nasa public school hindi natututo. Alam mo, minsan nasa estudyante rin yun. Kung magsisikap sila. Marami po umuorder ng damit through online, Tay. Talaga, Jessel? Opo. Natutuwa nga po kami ng mga kapatid ko eh. Kasi nalilibang na kami, kumikita pa po ang business natin. Oh, salamat sa pagtulong niyo sa amin ng nanay mo, ha? Nasaan ba yung dalawa mong kapatid para makausap ko naman? Ay, mamaya, pagkatapos nilang mag-review, pupunta sila rito. Pareho kasi silang may long test bukas. Ganun ba? Oo. Ikaw naman, Jessel. Po. Kumusta ang pag-aaral mo? Hindi mo ba naman napapabayaan? Naku, hindi po, Tay. Matataas pa rin po ang grades ko. Ramon, siya nga pala. Bala ko samahan ng pagkain yung mga binebenta naming damit online. Okay yun. Dahil mahusay kang magluto. Kaya lang, baka naman mahirapan ka. Huwag ka mag-alala. Kaya ko. Malakas itong misis mo. O sige. Pero huwag ninyong pababayaan ang sarili nyo dyan, ha? Oo. O ikaw rin, palagi ka mag-iingat, ha? At huwag mong kalilimutan na palaging tumawag sa Diyos para ingatan ka niya at iligtas sa mga sakit at sakuna. Sige na naman po. Padala niyo na ako. Anak naman,
Mahigit 8,000 ang gusto mo sapatos. Masyadong mahal. Matibay naman po yun. Lahat nga ng mga katropa ko, yung tatak na yun ang gamit eh. Ako lang ho na ay iba. Kaya nga, gusto kong bumili. Pagbigyan mo na itong binata mo para tumigil na sa kakukulit sa akin. Eh, total, matibay naman pala yung bibili niya eh. Buti pa si inay, naiintindihan ako. Naiintindihan naman kita, anak. Ang gusto ko lang naman, sana naman matuto kayong mag-ipon dyan. Para din naman sa atin ang sinasabi ko eh. Hayaan mo. Kapag naipagawa na natin itong bahay natin, mag-iipon na ako. Pati mga anak natin, sabihan mo ring magtipid, Lota. Hayaan nyo, tay. Kapag naibili nyo na ako ng sapatos, magtitipid na ako. Promise. Giselle, di ba kaibigan mo si Shane? Oh, bakit? May outing kami sa Sabado. Sama ka. Kasama naman si Shane eh. Bakit? Anong meron? Birthday ko, kaya libre ko yun. Sama ka na. Advance happy birthday, ah. Thank you. Pero, pasensya ka na. Hindi ako po pwede. Oh, bakit naman? Tutulungan ko si inay sa business namin. Marami kasing order eh. Minsan lang naman ito eh. Saka wala kang gagastusin. Gusto mo, ipagpaalam kita kay Aling Lourdes. Hindi, wag na. Dahil mas gusto kong tulungan si inay sa business namin. Pero, Gusto ko makaipon kami ng husto. At nang sa ganun, hindi na kailangan pa magtrabaho sa barko si Itay. Tulog ng ibang mga kasama natin, Peter. Oo nga. Konti na lang tayong gising. Hindi ako dalawin ng antok eh. Siguro dahil masama ang panahon. Ganito kasi ko eh kapag naglalayag tayo na may bagyo. Pero safe naman tayo rito. Dahil kompleto tayo ng mga gamit. At hinasa rin tayo sa mga ganitong pagkakataon. Oo nga. Pero hindi pa rin natin masasabi yung aksidente. Iniisip mo ba baka may masamang mangyari sa atin? Kinakabahan lang ako. Peter, pakiramdaman mo barko. Oo nga, Ramon. Anong nangyayari? Ang barko para lulubog. Kailangang sabihan ng iba natin mga kasama. Lourdes! Lourdes, hindi pa natatagpuan si Ramon at Peter. baka kung ano na nangyari kay Itay. Nako naman sana. Kagagaling ko nga lang sa agency nila. May bagong balita na ba? Natagpuan na si Ramon at Peter. Salamat naman. Bakit hindi pa tayo tinatawagan ng agency na yan? Kinausap ako ng may-ari na ipaabot ko sa inyo ito. Diyos ko, Arnal. Magbihis ka, anak. Pupunta tayo sa agency ngayon din. Teka lang. Ano po yun? Meron pa kayong dapat malaman. Ano yun, Aling Lourdes? Ano yun? Natagpuan nga si Peter pero patay na siya. Ano ho? Hindi! Ang asawa ko! Si Itay, wala na. Hindi. Hindi ang asawa ko! Lourdes, Oo, Ramon. Narito ako. Ano, kumusta ang pakiramdam mo? medyo masakit pa ang katawan ko. At parang nangihina pa ako. Mawawala din ang sakit na yan. Lalakas ka rin. Ang mahalaga, ligtas ka na. Oo. Salamat sa Diyos. Hindi niya ako pinabayaan. May balita ka ba sa iba kong mga kasama? Si Peter. Marami kayong nakaligtas. Pero si Peter, kasama siya sa ilang sinawing palad na mamatay. Peter!
asawa ko? Bakit mo naman kami iniwan? Paano na kami ngayon ng mga anak natin? Lota, nakikiramay kami. Nakikiramay kami. Alam mo ba, Lourdes, bakit kailangan mangyari sa amin ito? Bakit ang asawa ko pa? Mabuti siyang asawa. Mapagmahal sa amin. Lota, lahat naman tayo. May hangganan ang buhay. Siguro, hanggang doon na lang talaga ang buhay ni Peter. Tama si Lourdes. Lota, ngayon, higit kang dapat magpakatatag para sa iyong mga anak. Hindi ko man lang nagawa ang ibig niya na mag-ipon kami. Hindi ko alam kung paano magsisimulang mag-isa. Kahit yung pinagagawa namin bahay, hindi ko alam kung paano itutuloy. May awa ang Diyos, Lota. Hindi niya kayo pababayaan. Dumalangin ka lamang sa Kanya ng taimtim. Totoo po, Tay? Hindi na kayo sasakay sa barko? Oo, Jessel. Sapat na ang nangyaring aksidente sa amin upang maging hudyat sa akin na huwag nang umalis pa. Ay, salamat naman po. Dahil talagang ayaw na po namin ng mga kapatid ko na umalis pa po kayo. Ganon din ako, Ramon. Mabuti nga at nakaligtas ka sa lumubog na barko na sinasakyan nyo. Binigyan ka pa ng Diyos ng ikalawang buhay. Totoo yun, Lourdes. Kaya naman nagpapasalamat ako sa Kanya. At hindi ko sasayangin ang pangalawa kong buhay. Gugugulin ko na ito sa piling ninyo. Tulungan nyo na lang po kami ni Inay sa business nating damit at pagkain. Di ba online yun? Oo nga. Pero ang bala ko magbukas ng pwesto ng mga damit at saka pagkain. Bayos yan ah. May nakita ka bang lugar? Ay, meron na. At maganda ang pwesto. Wala pa yung upa. Walang upa? Oo. Bakit ganun? Dahil yung sinasabi kong pwesto, doon sa bakante nating lote. Ha? Magagamit natin yun ngayon dahil naipaayos na namin ni Jessel. Opo, Itay. Kaya hindi na tayo gagasto sa upa ng pwesto. Galing nyo ah. O sige, tutulungan ko kayo. Bibili ako ng sasakyan at iyon ang gagamitin ko sa pagde-deliver ng mga order. Ayan! Kumpleto ng plano natin. Salamat sa Diyos. Tinulungan niya ako makapag-impok. Kaya kahit hindi na ako mag-abroad, may magagamit pa rin tayo sa maayos na pamumuhay. Matalinong gawain ang mag-impok para sa kinabukasan. Sumapit man ang kahirapan, mayroon pa ring mapagkukunan. Mananatili rin ang katatagan ng tahanan sa kanyang panahon. Bakit naman po kayo mag-aalala, Lolo? Masalapi ang babaeng yon. At maaari niya tayong pinsalain sa tulong ng kanyang salapi. Tama si Itay, anak. Kaya ikaw, ha? Mag-iingat ka lagi sa paglakad mo. At lagi mong susundin ang iyong ina, apo. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Hindi mauunawaan ng mga kabataan ang paghihigpit ng mga magulang kahit na nga ipaliwanag pa sa kanila ang magandang layunin nito. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Joanna sa ating dulang sa kanyang panahon. Nasaan si Joanna?
Nasaan ang batang yun, Itay? Bakit ba nagagalit ka na naman sa apo ko, Nate? Ang babaeng yun, Itay. Nalaman ko na kay bata-bata pa nakikipagnobyo na. Eh baka naman chismis lang yung nasagap mo. Itay, nakita ko silang magka-holding hands nung lalaki. Nakatakbo nga lang kagad ang apo nyo eh. Abay, kung inabutan ko yun, sinabunutan ko na yun sa kalye. Huminahon ka nga, Nate. Hindi malulutas ang problema ninyong mag-ina kung magagalit ka at sasaktan na naman ang anak mo. Itay, alam niyo yung dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Ayokong matulad siya sa akin. Kaya sana naman, wag niyo siyang konsintihin. Hindi ko siya kinukonsente, anak. Ang ibig ko lang, mag-usap kayo ng mahinahon at maayos upang huwag namang magrebelde sa'yo ang aking apo. Salamat po sa inyo, Lolo. Niligtas niyo na naman ako sa galit ni Inay. Pero hindi ko rin gusto yung nalaman ko, apo, ha? Po, Nakikipagnobyo ka na. Eh, hindi pong pangatapos ang high school. sorry po, Lo. Napilitan lang naman ako na sagutin siya kasi ang kulit. Tsaka, madalas niya po ako nililibre. Tingnan mo yan. Ikaw pa pala ang naglalaro sa pag-ibig. Mali rin yun, Joanna. Baka ikapahamak mo yan. Sorry po. Hayaan niyo. Makikipag-break na ako sa kanya. Totoo ba yung sinasabi mo? Opo. Promise. Apo, para sa ikabubuti mo ang ginagawa ng iyong ina. Kaya sana, sumunod ka naman. At huwag kang magtatanim ng galit sa kanya. Dahil ang totoo, mahal na mahal ka ng iyong ina. Hindi na siya nag-asawa dahil sa iyo. Ibinuhos niya sa iyo ang kanyang panahon. Pahalagahan mo naman sana yun, apo. Pino, nakarating na ba sa yung usap-usapan ng mga kanayon natin? Eh, marami namang pinag-uusapan ng mga yun eh. Alin ba doon, Isko? Ay, yung pagdating ni Doña Ingrid. Eh, sabi nila, binibili daw ng Doña ang lupa nila sa mataas na halaga. Ano? Eh bakit daw? Anong gagawin ng Donyang yun sa lupa? Balak daw magtayo ng subdivision. O ikaw ba? Kung bibili nitong lupa mo, papayag ka ba? Ang sarap nga pala nitong alak na binigay ni Doña Ingrid. Buti na lang, kinuha niya ako para maging tauhan niya. Nakatikim ako ng masarap na alak. Inay, mukhang mahal yung alak na iniinom mo ah. Saan galing yan? Kayo pala, Itay. Kay Doña Ingrid. Binigay niya. Bakit ka naman niya binigyan? Itay, hindi lang ako ang binigyan niya. Lahat kami ng mga tauhan niya. Kayong lahat? Bakit ikaw ba? Kinuha ka rin ng tauhan? Opo, sabi. Kayo lang eh. Wala kayong bilib sa anak niyo. Ako pa. Oy. Huwag kang gagawa ng kalokohan sa Donyang yon. Masalapi yon at kaya kang ipapatay. Si Itay naman, oh. Tay, relax lang. Hindi niya gagawin sa akin yon. Dahil magtatrabaho ako ng gusto sa kanya. Magkakapera ako doon, Itay. At pati ikaw, maaambunan.
Malaking halaga po ang alok niya, Mang Pilo. Sapat para makabili kayo ng lupa sa ibang lugar at makapagsimula uli. Tapos ka na bang magpaliwanag, Tinoy? Po, Alam mo, kaibigan ko ang tatay mo. Kaya kita pinatuloy dito sa bahay namin at pinakinggan. salamat po. Pero hindi ibig sabihin noon, papayag na ako sa alok ng amo mo. Mang Pilo, Amo mo ang donyang yon, hindi ba? At kaya mo ko kinukumbinse dahil iyon ang utos na sa'yo. Pues, bumalik ka na sa amo mo. Sabihin mo na sa kanya na lang ang salapi niya. Mas mahalaga sa akin ang lupa ko. Minana ko pa ito sa mga ninuno ko. Saka mas marami pa akong kikitain. Basta nasa akin lang ito. Sobra naman ang donya na yun. Makasarili. Walang malasakit sa mga magsasakang naririto. Ganong taga rito rin naman siya. Kaya nga po, pati yung lupain pang sakahan dito, gusto niyang perwisyuhin para lang mapagtayuan niya ng subdivision? Kaya nga labis akong nalulungkot at nag-aalala, Ate Joanna. Lo, bakit naman po kayo nag-aalala? Masalapi ang babaeng yon. At maaari niya tayong pinsalain sa tulong ng kanyang salapi. Tama si Itay, anak. Kaya ikaw, ha? Mag-iingat ka lagi sa paglakad mo. At lagi mong susundin ang iyong ina, Apo. Opo, Lolo. Nay. Basta ito ang gusto kong ipangako ninyo. Kahit ano mangyari, hindi ninyo ipagbibili ang lupa natin. Mangako kayo. Ano po, Doña Ingrid? Narinig mo ang sinabi ko, Tinoy? O bakit? Dinadaga ba dibdib mo? Hindi mo kaya? Kasi Sabihin mo lang. Marami akong pwedeng utusan. Sa kanila ko na lang ibibigay ang malaking halagang ibabayad ko. Doña Ingrid, huwag naman po. Kung Wala ganun, naman po akong sinasabing ayoko eh. gagawin mo utos ko. Siyempre naman po, malaking halaga yata yun. Pero, maghahanap lang po ako ng magandang tiyempo. Kung hindi ka makakuha ng magandang tiyempo, kahit ubusin mo sila, ako ang bahala sa'yo. Pero Itay, igagabihin na po ako ng gusto kapag ngayon pa ako nagpunta sa bayan. Dati baka magbagong isip nung kausap ko. Pag hindi mo nadala sa kanya mga ani natin na gusto niyang bilhin. Sayang naman yung malaking halagang ibabayad niya. Puntahan mo na lang, anak. Gamitin mo yung sasakyan ng kapitbahay nating si Leonor. Nakausap ko na siya. O sige na nga po. Aalis na ako, Itay, para naman makauwi pa ako. O sige, mag-iingat ka, ha? Opo. Ikaw naman na po. Po, Saan ka ikaw mo pupunta? dun sana sa birthday ng best friend ko, Lolo. May sayawan daw kasi dun eh. O siya, sige. Magpunta ka. Pero, mag-iingat ka, ha? Opo. Totoo, Lo? Bye kayo? Oo, sabi eh. Basta mag-iingat ka lang. Opo, Lolo. Thank you. Ay, at higit sa lahat, ha? Magpapakabait ka. Opo. Lagi mong susundin ang iyong ina. Lolo, nandito na po ako. Hindi ako nagtagal doon sa sayawan para maunahan ko sa pag-uwi si inay. Lo, nakita ko lumabas na nagmamadali si Mang Tinoy. Anong ginawa niya dito? Huh? Ba't ganun? Hindi sumasagot si Lolo. At saka, bakit nandito yung kutsyon? Ha? May dugo yung kutsyon!
Si Lolo Pilo! Lolo Pilo! Kaya pala tayo pinaalis ni Itay. Dahil kung narito tayo, malamang pati tayo pinatay ng Tinoy na yun. Napakasama niya. Sila ng amo niya. Hindi na siya naawa kay Lolo. Pinatay pa niya. Pinagsasaksak. Tapos siya tinakpan ng kutsyon. Ang sama nila. Ang sama nila. Napakabait ng lolo mo, anak. Tinulungan niya akong bumangon mula sa aking pagkadapa sa iyong ama. At ngayon naman, iniligtas niya ang buhay natin. Dapat makulong yung Mang Tinoy na yan at yung amo niya. Dapat nilang pagbayaran ang ginawa nila sa lolo. Oo, Joanna. Bibigyan natin ng katarungan ang silapit ng lolo mo. At tulad ng pangako ko sa kanya, hindi natin ipagbibili ang lupang ito. Ako rin po, Nay. Tutuparin ko yung pangako ko kay Lolo. Magpapakabait na po ako. Lagi ko na kayo susundin. Tuloy ang fiesta, fiesta ng talento. Tinatawagan ang lahat ng amateur at professional Filipino filmmakers sa buong bansa. Makiisa sa 2021 MBC Short Film Festival. Ibahagi ang mga kwento ng tagumpay ng Pinoy sa hamon ng buhay. Ipadala ang inyong mga short film sa www.mbcfilmfest.com. Tatanggap kami hanggang June 15, 2021 lang. Para sa karagdagang impormasyon, puntahan ang MBC Short Film Festival Facebook page. Ipagdiwang ang tibay ng Pinoy sa 2021 MBC Short Film Festival. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company. Promo duration is from March 6 to June 15, 2021. DTI Fair Trade Permit number FTEB-114943 Series of 2021. May mga pangyayaring masakit at mabait. Ngunit pagkatuto ang hatid sa atin upang mapabuti ng landas sa kanyang... Pwede ba, Wilson? Tumahimik ka na. At huwag mo nang pakialaman ang buhay namin. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. May mga kabataang ipinahihiya ang kanilang nakaraan. Kahit pa nga nakaahon naman sila doon. Mga giliw naming taga-subaybay, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Walden sa ating dunang sa kanyang panahon. Nay! Nay! Ba't narito kayo? Sinurpresa ka namin dahil birthday mo ngayon. Ay, happy birthday, anak. Salamat to. Happy birthday din, Walden. Eh, bakit ba tagal mong hindi bumibisita sa probinsya? Busy ako sa trabaho eh. Aray, anak, patuloyin mo naman kami para Sana mailagay na namin dyan tumadala namin prutas at gulay para sa iyo. Oo. Paalis ho ako ngayon. Walang mag-aasikaso sa inyo dito. Ha? Birthday mo? Magtatrabaho ka? Talagang ganun ho. Para makaahon sa hirap. Kami na bahalang mag-asikaso sa mga sarili namin. Basta nasa loob na kami. Ay, oo nga. Maglilinis tuloy kami, anak. Ayaw ho ng kasera ko na maraming tao sa paupahan niyang bahay. Ha? Ganun ba? Kaya iuwi niyo na lang uli ang mga dala niyo.
At sa susunod, tatawag muna kayo bago kayo magpunta rito. Sinabi niya yon, Aling Nita? Oo, Wilson. Buti na nga lang. Naisip ka namin tawagan. Sa'yo na lang itong mga dala naming prutas at gulay. Para hindi na kami magdala ng mabigat pag uwi namin. Pambihira si Walden. Hindi naman po ipinagbawal ng kasera niya na tumanggap ng bisita. Baka importante lang talagang gagawin niya kaya ay na kaming patuloyin. Ang alam ko po, may usapan sila ng girlfriend niya ngayon, si Samantha. May hinobya na pala ang aming anak. Oo. Hindi pala niya sinabi sa inyo. Hindi, kasi tuwing tatawagan namin siya, hindi namin siya nakakausap ng matagal. Ganito na lang po, Aling Nita, Mang Pablo. Dito na lang po kayo matulog ngayong gabi. Para makapagpahinga naman kayo. At mamayang madaling araw, ihahatid ko kayo sa terminal ng bus. Maraming salamat, Wilson, ha? Mabait ka talaga. Ang dami naman itong pagkaing pinakater mo, Walden. Oo nga. Tatlo lang naman tayo. Dahil sabi mo nga, hindi makakapunta si Wilson. At yung best friend ko, ganun din. Okay lang yan, Samantha. Tita Pilar, para mas masaya tayo. Ikaw talagang bata ka. Sobra kang galante. Siguro dahil uli lang lubos na po si Mami. Walang parents na iniintindi. Oy, baka naman hindi ka nag-iipon for the future, iho. Don't worry, tita. Nagsisave po ako para sa future namin ni Samantha. Talaga lang pong inilaan ko ang budget na to. Parang yung birthday ko. Para maging masaya naman ako. Malungkot kasi mag-isa. Sabi ko na sinasamantang dahilan, kaya hindi mo inasikaso sina Aling Nita. Wilson, hindi ko pwedeng i-cancel ang birthday celebration ko kina Samantha. Nakakaya naman sa kanya. Maging kay Tita Pilar. Boss pa naman natin siya. Kaya binaliwala mong parents mo. Kasalanan naman nila eh. Bigla na lang silang dumating ng walang pasabi. Naalala ka nila kaya sinurpresa ka. Kasalanan na ba yun ngayon? Hindi na ako handa sa pagluwas nila. Sana, pinatuloy mo na lang sila sa bahay mo at ipinakilala na kay Samantha. Di pala nila alam na may nobya ka na Ang alam nila, Samantha, uli lang lubos na ako. Ano? Bakit itinago mo sa kanila ang mga magulang mo, Walden? Dahil nag-aalala ako na maging hadlang sila sa katuparan ng mga pangarap ko. Bakit ka umiiyak, Nita? Ang anak natin, Pablo. Ayaw niya na tayong kasama. Nakalimutan niya na tayo. Nalulungkot din ako at nasasaktan dahil sa ating natuklasan. Siguro kaya ganoon dahil kaya na niyang mabuhay mag-isa. Sa awa ng Diyos, napagtapos na natin siya sa kule at may maganda ng trabaho. Sabi ni Wilson, anak ng boss nila ang nobya ni Walden. Kaya siguro ayaw niya tayong ipakilala. Marahil, kinahihiya niya tayo. Dahil mahirap lang tayong mga magulang niya. Congratulations, Walden.
malaki na naman ang komisyon na nakuha mo kanina. Dahil sa kliyenteng naipasok mo sa company natin. Kaya ngayon, makukuha ko na yung coaching gusto kong bilhin. Wala ka bang planong ilipat na dito sa Maynila ang mga magulang mo? At ko naman gagawin yun? Ha? Malakas pa sila. Kaya nilang mabuhay dun sa probinsya. Grabe ka naman, Walden. Ako, kahit nasa probinsya pa natin ang parents ko, inialis ko naman sila sa mapanganib na lugar nang kumikita na ako. Inayos kong tirahan nila. Sinabi ko na sa iyo, hindi alam ni Samantha na buhay pa sila. At pangangatawanan ko ang lihim na yun hanggang makasal na kami. Walden, puro pangarap mo na lang bang mahalaga sa'yo? Nakalimutan mo na ba ang mga sakripisyo nila para lang makatapos ka ng koleyo? Walden, nagsipag sila araw-gabi. Ibinenta pa nga ang lupang sinasaka ni Mang Pablo, makatapos ka lang. Tapos ngayon, hindi mo malang sila aalalahanin. Nasa naman ang puso mo, pare. Pwede ba, Wilson? Tumahimik ka na. At huwag mo nang pakialaman ang buhay namin. Oh, anak, bakit narito ka na? Si Walden, nasaan? Sabi mo susunduin mo sa kanila para makasama natin ngayong hapunan. Tayo na lang po mag-dinner, Mami. Huwag na natin siyang isama. Bakit? Wala ba siya doon? Nandun po siya sa bahay niya. Pinausap pa nga niya si Wilson. Di na nga lang ako nagpakita pa sa kanila eh. Bakit nga? Kasi nawala na ako ng ganang sunduin siya. Ha? Bakit? Nagkagalit ba kayo? Anak, dapat pag-usapan nyo ng maayos ang problema. Hindi yung nagmamaktol ka. Siya po may problema, Mami eh. Nagsinungaling siya sa atin. Nagsinungaling si Walden? Opo. Anong ibig mo sabihin? Buhay po ang parents niya. Yun yung narinig ko sa kanilang pag-uusap ni Wilson. Mabuti naman, hinarap mo rin ako. 4 days mo rin akong hindi pinansin ha. Ano bang kasalanan ko sa'yo? Talagang hindi masasabihin. Ano ba kasi yun? Sabihin mo na. Para hindi na ako nag-iisip pa. Ay, sinungaling ka. Ano? Hindi ka naman pala ulilang lubos. Pero sabi mo sa amin, patay ng parents mo. Ha? Ang sama mong anak. Buhay pa yung mga tao nagpapakahirap para ka magtagumpay. Nagawa mo pa patayin? Magpapaliwanag ako. Grabe. Nahiya kasi ako sa inyo. Nag-aalala na baka tumutol sa akin si tita. O kaya baka ayawan mo ko. Dahil nga mahirap lang ang pamilya ko. Plano ko rin naman sabihin sa iyo lahat eh. Pagkasal na tayo. Sa palagay mo, makakasal pa ako sa'yo? Pagkatapos kong malaman na masama pala ugali mo? Samantha, Kung kriminal ang parents mo, baka maunawaan pa kita. Baka mapatawad. Kaso hindi. Naghahanap buhay sila makatapos ka lang. Samantha. Tulad yan sila ng parents ni ng mami at daddy. Ang mababait kong lolo at lola. Oo. Mahirap din ang parents ko noon. Nagsikap lang sila para umasenso. Pero ang pagkakaiba nila sa'yo, hindi nila kinahiyang ang kanilang pinagmulan. I'm sorry. Hindi ko alam. Kaya kami magkakapatid. Pinalaki nilang hindi matapobre. Lagi nakatapak ang mga paa sa lupa. At alam mo ba kung bakit? Bakit ilang araw kitang hindi hinarap? Para matiyak ko sa sarili ko kung ano talaga ang gusto kong mangyari. Anong ibig mong sabihin? Masakit ito sa akin, Walden. Pero mas nangingibabaw sa akin ang pagkadismay ako sa'yo. Tapusin na natin ang relasyon natin.
Ayoko sa lalaki hindi marunong lumingon sa pinanggalingan at walang utang na loob. Pablo, kaninang umaga pa ulan ng ulan, wala naman bagyo. Oo nga eh. Hindi tuloy ako nakaalis ng bahay. Kumusta na kaya ang anak natin? Ayos ang kalagayan ni Walden. Maganda yung tinitirahan niya. Hindi niya na tayo naalala. Tita, kahit pa nakalimutan na niya tayo, hilingin pa rin natin sa Diyos na mapabuti siya. Kahit pa maiwan na natin siya. Ikaw pala, Wilson. Walden, Buti, nabutan mo ako. Uuwi ako ng probinsya. Dadalawin ko si Nainay at Titay. Hihingi ako ng tawad sa kanila. bakit mo naisip yun? Nagliwanag ang isip ko sa mga sinabi sa akin ni Samantha. Tama siya. Hindi ko dapat ikahiya ang mga magulang ko. Ang aking pinagmulan. Maganda sanang gagawin mo. Kaya lang, huli na eh. Huli na? Nagpunta ako dito dahil tumawag sa akin si inay. Nagka-landslide daw sa lugar niyo. Ano? Ang mga magulang ko, ano nangyari sa kanila? Patay na sila, Walden. No. Hindi. Natagpuan silang patay sa wasak ng bahay. Inay! Itay ko! Sana noon pa kinuha ko na kayo. Sana hindi kayo nawala sa akin. Patawad po, Inay. Itay! Patawad po! Matuto tayong lumingon sa ating pinanggalingan. Habang yun ay ating pang natatanaw upang walang pagsisihan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Susan Robles, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Jeneline de la Cruz, at Phil Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Nakikita mo ang pangangailangan ng mga tao sa paligid mo. Pero nagbibingi-bingihan ka. Nagbubulag-bulagan ka. Dahil makasarili ka, Blessy. At ikaw, manhid ka, ate. May pinagdadaanan ako, pero tinanong mo ba ako kung anong sitwasyon ko? Walang mahalaga sa'yo kundi ang kapakanan ng hindi mo naman kadugo. Pero sa akin, ang damot mo! Ang damot-damot mo! Handog ng DZRH ang tunay sa kanyang panahon. Hanggang saan nga ba ang pagtanggap at pag-unawa sa mga pagkakamali ng isang minamahal? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Liway sa ating dunang sa kanyang panahon.
po kayo sa ulan. Ang aling-huling mo, inaapoy ng lagnat. Kung pwede sana kitang maisama sa bahay para matingnan mo ang kalagayan niya. Hindi ko rin kasi alam ang gagawin ko. Natataranta na rin ako. Sige po. Sasama ako sa bahay nyo. Sandali lang ho. Kukunin ko lang po yung mga gamit ko. Salamat, Liway. Maraming salamat. Si Ate Liway pa rin palang tinatawag ng mga taga dito kapag may mga problema sila. Kasi nga, isang tawag lamang nila sa Ate Liway mo. Kahit pa napakalakas ng ulan, sasama at sasama siya talaga sa kanila. Paano kung cancer na pala ang dahilan ng pagkakasakit ng tao? Pwede pa ba yung mga pahimas-himas, yung mga dasal-dasal niya? Kahit pa paano, may kaalaman naman ang atin mo sa first aid. Mula sa natutunan niya sa caregiving course na pinag-aralan niya. At saka alam din niya ang gagawin niya sa mga oras ng emergency. Mabababaw rin kasi yung mga taga rito. Madaling makuha ang mga loob. So ano ba nakita nila kay Ate Liway? At bakit sobra-sobra ang pagpapahalaga nila sa kanya? Bumaba na po ang lagnat ni Aling Kuling dahil sa pinainom ko sa kanyang gamot sa lagnat, Mang David. Nakatulong din po yung pagpunas-punas sa kanya ng basang bimpo para mabawasan ang init ng kanyang katawan. Salamat sa Diyos at kahit papano'y nabawasan ang pag-aalala ko. Babantayan ko po muna siya hanggang mamaya. Ano't ano man po, kapag bumalik ang lagnat niya, dalhin na po natin siya sa ospital. Kailangan din po kasi malaman ng dahilan kung bakit pabalik-balik ang lagnat niya. Hiramin na lang po natin yung sasakyang service ng barangay. Sige. Ikaw na ang bahala sa aling-huling mo, Liway. Sana'y humupa na ng tuluyan ang lagnat niya. Joel! Joel, sandali! Desi, nagmamadali ako. Marami kong gagawin sa gilingan ng palay. Bakit ba iniiwasan mo ko? Ano bang problema mo? Bakit ka pa kasi nagbalik? Para lang saktan ulit ang kalooban ko. Isa pa, wala naman sa lugar na ito mga pangarap mo, hindi ba? Oo! Inaamin ko. Bigo ako sa mga pangarap ko. Bumagsak ako sa battery exam sa nursing. Kaya hindi na ako magiging isang nurse kahit kailan. At tulad din ng katotohanan na hindi na ako makakapag-ibang bansa. Tulad ng pinapangarap ko. O ngayon, pagtawanan mo ako, Joel. Pagtawanan mo ako dahil hindi ako nagtagumpay sa mga gusto ko mangyari sa buhay. Hanggang ngayon ba, hindi pa sinasabi sa iyo ni Blessy ang dahilan ng biglaan niyang pag-uwi rito sa baryo, Lida? Abay, hindi. Nag-aalangan naman akong tanungin. Alam mo naman ang ugali ng anak mong yun. May karapatan nating malaman ang mga nangyayari sa kanya, lalo na sa pag-aaral niya. Dahil sa kanya lahat napupunta yung pinagbentahan ng ani nating palay. Wala nga kasi nang dumating siya rito, wala siya binabanggit tungkol doon. Ayoko nga kasing pangunahan. Siya lang mag-aalboroto. Ang mahirap nga, sa sobrang pag-iingat natin sa maaari niyang maramdaman, ay umaabuso naman siya. Tingnan mo, parang tau-tauhan lang ang turing niya sa atin dito. Madalas, daan-daanan lang niya tayo rito. Ako iniisip ko na lang. Epekto yun ng mga maintenance na gamot na iniinom niya magpahanggang ngayon. Lalo na yung pagiging bugnutin niya. Kahit na ano pa ang sabihin mo, kailangan pa rin nating malaman kung bakit bigla na lamang siyang umuwi rito sa baryo. Hindi mo ba napansin? Parang halos lahat ng gamit niya sa dormitoryo, inuwi na niyang lahat dito.
Hakutin ang asin na binilan ko! Paparating ang malakas na ulan! Matutulaw ang asin ko! Pwede ba? Wala dito yung taong hinahanap mo? Masisigaw mo, nasira tuloy tulog ko eh. Umalis ka na nga! O di ka alis yung babato ko lahat ng malapot ko rin ha! David, hindi mo ba si Aling Sela yung nawala ng malay niya yun at bumagsak sa kalsada? Oo nga. Mabuti pa sa klolohan natin siya. Tara. Leslie! Bakit hindi mo ako tinawag sa likod bahay nang hanapin ako kanina ni Alicela? Bakit? Obligasyon ba kitang tawagin? Para lang sa matandang yun? Sinira na nga rin yung tulog ko, aapalahin pa niya ako? Natunaw lahat ng asin na nakabilad ni Alicela. Kung tinawag mo sana ako sa likod bahay, baka may nahakot pa kaming ilang sako bago bumuhos ang ulan. Bakit kasi nagbibilad pa siya ng asin? Panahon ng tag-ulan? Dinala ni namang David at Joel si Alicela sa ospital. Inatake sa sobrang depresyon dahil sa nakitang unti-unting pagkatunaw ng kanyang asin na naulanan. Pero kung nanaiklang sana sa'yo ng mga sandaling yon ang pagtulong sa kapwa, baka naisalba pa ng matanda ang kanyang hanap buhay. Eh bakit ba parang kasalanan ko pa pagkatunaw ng asin sa ulan na matandang yun? Nakikita mo ang pangangailangan ng mga tao sa paligid mo, pero nagbibingi-bingihan ka! Nagbubulag-bulagan ka! Dahil makasarili ka, Blessing! At ikaw, manhid ka ate! Ay pinagdadaanan ako pero tinanong mo ba ako kung anong sitwasyon ko? Walang mahalaga sa'yo kundi ang kapakanan ng hindi mo na makadugo! Pero sa akin, ang damot mo! Ang damot-damot mo! Kahit kailan, hindi naging madamot sa iyong ate liway mo, Blessing. Hindi masusukat ng anumang bagay dito sa mundo ang ginawa niyang pagsasakripisyo para sa iyo mula noong mga bata pa kayo, kahit magpahanggang ngayon. Alam niyo, Tay, yung mga sinasabi niyong yan ang hindi ko talaga maintindihan. Kapag nagkakaroon kami ng problema ni ate, palagi niyong sinusumbat sa akin ang bagay na yan. 13 anyos ka pa lang noon, Blessing. Pabalik-balik ka sa ospital dahil sa kung ano-anong karamdaman hanggang tapatin kami ng doktor na hindi na gumagana ang iyong mga bato at kailangan mong sumailalim sa isang kidney transplant. Sa puntong yun, kailangan na naming magdesisyon ng nanay mo. Halos naubos na rin kasi ang kabuhayan natin noon dahil sa iyong pagpapagamot. Kaya hindi na namin kayang magbayad pa sa isang donor na manggagaling sa labas. Kung ganun, sino naging donor ko? Magandang umaga po, Aling Nida. Ay, Joel, Napasal kayo rito sa gilingan ng palay ko. ipagigiling ko nga kasi yung 5 sako ng palay na ibinaba ng tricycle sa harapan ng gilingan mo. Alam mo na, tagulan na. Kailangan may nakatabi ng bigas para sa pagkain. Oo, tama po yun. O sige, ako na pong magbubuhat. Papasok dito sa loob ng mga sako. Abay, dagdagan na pala ang mga gilingan mo ng palay ah. Ay, opo. Sinikap ko po talaga makabili ng ilang dagdag na makina para hindi na po lumayo mga kalugar natin sa pagpapagiling ng palay. Joel, Oh? yun tungkol sa mga maling asal sa iyo ni Blessy. Ako na humihingi ng paumanhin sa iyo, ha? Naku, wala po kayong dapat alalahanin na Aling Nida. Kabisado ko na po ang ugali ni Blessing. Naunawaan ko po siya sa maraming bagay. Alam ko, mahal mo ang anak ko, Joel. Wala naman pong nababago sa nararamdaman ko kay Blessing. Lalo na't
Sa kanya ko naman inuukol ang mga pagsisikap ko sa buhay. Nang sabihin sa akin noon ni na itay at inay ang kondisyon mo, hindi na ako nagdalawang isip ang ibigay sa iyo ang isang bato ko. At ang ginawa kong yun, hindi ko yun pinagsisisihan kailanman. Isipin pang binigyan ko ng masamang kahulugan yung mga paghihigpit mo. Kasi akala ko, gusto mong kontrolin ang buhay ko. Kailangan kitang pangalagaan dahil mahal kita. Gusto ko magkasama pa tayo ng matagal-tagal habang tayo'y nabubuhay. Pero bumalik ako ritong bigo sa mga pangarap ko, ate. Pwede namang magsimulang muli, di ba? Si Joel, mahal ka niya. Kasama ka sa mga pangarap niya. Ngayon ko napatunayan kung gaano pa rin niyo ako pinahahalagahan sa kabila ng mga pagkukulang ko. Ikaw, si Inay at Itay, at si Joel. Ngayon ko rin napatunayan kung bakit mahal ka ng mga tao dito sa baryo, ate. Dahil ikaw ang nagsisilbing pag-asa sa mga sandali ng kanilang mga kabiguan. Halika na. Ate. Basta ako, palagi lang ako nandito para sa'yo, ha? Kung may mga pagkakataon mang kailangan kong itama ang mga bagay-bagay, yun ay dahil mahal kita. At para sa kabutihan mo lamang ang lahat. Pagtanggap sa sariling damdamin. Pagpapakita ng pangunawa sa kalagayan at pangangailangan ng kapwa. Ang mga ito ang mahahalagang sangkap sa pagbuo ng mabubuting layunin. Kapag nataglay mo ang ganyang mga katangian, tutulungan ka ng Diyos sa Kanyang panahon. Mga nagsiganap, Jenaline de la Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benjamin, Phil Cruz at Bobby Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Bong Buyar at Eric Luceno. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barnum. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa Kanyang panahon.